shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm crushed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy is coming, sing in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos ay parati pong mabuti. Amen. Mga announcement po, yung pong ating regular na mga gawain ay meron po tayo. Yung pong Monday, ito po yung ating discipleship online. Nagpapatuloy po ito, 7:30 po. Prayer meeting, nagpapatuloy din po ang prayer meeting natin. 7:30 din po, Friday naman. Ano po, tayo pong lahat ay hinihikayat at nire-require na tayo po ay mag-attend ng mga gawain. Ano po, naniniwala tayo na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Nung pong nakaraang Tuesday ay binuksan po natin ng ating mga alkandesya. Ilan ba yung nabuksan? Meron din nagbigay po ng cash na through the offering, ano po, nakalagay po doon yung alkansya, ano po. Hulaan po ninyo magkano? Mga 1,000,000 at kalahati po. Hindi po nasa 39,000. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. More than 39,000. Ano yung exact value? Nakalimutan ko na po. Pero it's almost 40. Ano po? So, may get 39. Salamat po sa Panginoon. Siguro po, ipapapintura po natin itong harap kung saan po, kasi kapag tayo po ay nagpipicture, iniiwasan po nila ito. Iniiwasan nila pag iba yung kulay, po. So, siguro naman po, kakasya yun kung dito lang sa harap, po. Salamat po sa Panginoon. Meron pa ba akong i-announce? Yung mga
Kung meron po kayong mga prayer request, ay meron po tayong prayer box doon. Ilalagay lang po, ilagay po ninyong inyong mga prayer request po doon. No. Tapos ipagpipray natin kapag Friday. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verses 57 up to 58. Ikit yun po. 1 Corinthians chapter 15, verses 57 up to 58. Ito po ang nakasaad sa New International Version, 1 Corinthians 15, verses 57 up to 58. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito that we can gather to worship you and bring honor to your name. Salamat po sa pribilehiyo ng pagsamba na kami po ay pwedeng makalapit sa inyo. Express namin, Panginoon, ang aming pagpapasalamat sa inyong pagliligtas sa amin. Express namin ang aming pag-ibig sa inyo at pagrespeto, Panginoon, dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Salamat po dahil ikaw ang Diyos namin, makapangyarihan at nagmamahal at kumakalinga sa amin. Maranasan namin sa bawat araw ang inyong pagkalinga at pag-ibig, Panginoon. Lord, inihiling namin na ikaw ay kumilos sa aming mga puso. Ang dalangin namin, may pangaral, Panginoon, ng iyong mga salita na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, at naayon sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Patnubayan mo po kami, Panginoon. And Lord, we continue to expect great and mighty things from you. Panginoon, inaalala namin ang mga kapatid namin na mayroong karamdaman. Panginoon, bukas si Sister Malu, maoperahan po siya. We entrust her to you. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng matagumpay na operasyon, Panginoon. Nihiling namin, O Diyos, ikaw rin ang mag-provide ng mga pangangailangan po. Dalangin namin, O Diyos, na walang maging komplikasyon. Inaalala din po namin si Sister Georgie, Panginoon, na tumaas po ang presyon. Ikaw, O Diyos, ang humipo sa kanyang katawan, Panginoon, at magbalik po sa normal ang kanyang blood pressure. Salamat po. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Gusto rin po nating i-welcome sa umagang ito si Sister Christina, si Sister Eliza, at saka si Brother Joseph. Mga bisita po sila ni Brother Joshua. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Nandun po sila sa bandang likod. Ayan. Kayo ay welcome dito sa ating pagsamba, dito po sa True Light Assembly of God. Life can bring challenges. Ano po? Mga hamon ng buhay ay pwedeng dumating sa atin. Ano po? And sometimes, ang mga challenges na ito ay they can make us weary. Parang napapagod tayo. O kaya yung parang sa ating pananampalataya ay parang nangihina. Ano po?
At yung ating paglilingkod sa Diyos ay yung iba ay parang nawawalan ng gana. Pero dito po sa 1 Corinthians chapter 15, ipinapakita po ng Biblia, ng sumulat na ito na si Apostol Pablo, na tayo po ay mayroong pag-asa kay Kristo. Amen. We have a hope and encouragement in Christ and in His promises. Inexplain po ni Paul ang kapangyarihan at ang reality ng resurrection ng Panginoon. At tinatawag po niya ang mga mananampalataya na ang mga mananampalataya anuman ang kanilang mga kinakaharap na mga hamon po sa buhay ay magtapat sila sa Panginoon. Mag-persevere po sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo na ating Panginoon. Ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan ay kasama po sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang 1 Corinthians chapter 15, ito ay nag-explain po, nagpapaliwanag ng tagumpay na kay Kristo dahil si Kristo ay nanagumpay laban sa kasalanan at laban po sa kamatayan. Nagkaroon siya nag-resurrect po siya at ang sinasabi po ni Paul ay kung siya ay nag-resurrect, tayo rin ay magre-resurrect na maguli. Mabubuhay na maguli. Amen. Amen po ba? Ang Diyos, binibigyan tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Magtataka po tayo kung bakit ang mga mananampalataya, ibang mananampalataya, na kapag sila po ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, ay sila ay tumatalikod sa Diyos. At kung minsan, yung lahat ng mga dinaranas nila na hindi maganda ay parang biniblame sa Panginoon. Hindi po kasalanan ng Diyos yun. Ang tao, doon sa kanyang kasalanan, mga resulta ng kasalanan, kaya mayroong mga dinaranas na hindi maganda ang tao. And eventually, kamatayan. Why do people have to turn their backs against their faith when they experience po yung light inconvenience po sa buhay? Na kung saan ang Panginoon ay napakarami po ng kabutihan na ginawa ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos, iniligtas ng Diyos. But sometimes people would accuse God doon po sa mga bagay na hindi maganda na nangyari sa kanilang mga buhay. But praise be to God because we are all victorious in Christ. At kailangan tayong magpatuloy sa ating pananampalataya. At kung tayo ay magpapatuloy sa ating pananampalataya ay tayo ay patuloy na magiging matagumpay. We don't need to doubt. Ang sabi po doon po sa John chapter 20 verse 27, ang sabi ng Panginoon kay Thomas, stop doubting, but believe. Si Thomas po, nung magpakita ang Panginoon sa mga disciples, absent siya. Yun ang nangyayari pag absent. Hindi niya kaagad nakita ang Panginoon. At pagkatapos po, binanggit niya sa kanyang mga labi ang mga katagahan na hanggat hindi ko nakikita, hanggat hindi ko nahawakan ang kanyang mahawakan ng kanyang tagiliran na mayroong sugat at mahawakan ang kanyang mga kamay na kung saan yung dumaan yung mga pako ay hindi ako maniniwala. Nung magpakita ang Panginoon,
Tinuruan po niya si Thomas na maniwala kahit hindi niya nakita. Stop doubting but believe. Tayo po ay mananagumpay kay Kristo at sa ating pagpapatuloy ng ating pananampalataya sa Kanya ay patuloy na mararanasan natin ng mga ito. Una po, we are steadfast and immovable. Ang sabi po ng verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang pamagat po ay kinuha ko doon sa verse 57. Ang pamagat po ay victory through our Lord Jesus Christ. We must be steadfast in our faith. Ang sabi po ng verses 1 and 2, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you. Sabi niya, the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Ano po ba ang sinasabi ni Apostol Pablo po dito? Na dapat yung faith natin ay steadfast. At paano magiging steadfast, matibay ang ating pananampalataya? Ito po ay dapat nakaangkla sa kanyang gospel, sa kanyang salita. Maliwanag ang verses 1 and 2. Na dapat ang pananampalataya natin ay nandun po sa salita ng Diyos. Nandun sa mabuting balita na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. Ano po? At siya ay ibinuwis niya, ibinigay niya ang ating buhay para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung gospel. Kailangan nating paniwalaan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ito po ang guide natin sa ating pananampalataya at sinasabi nito kung paano tayo mamumuhay, kung paano tayo magbibigay ng karangalan at kalwalhatian sa Diyos. Parati ko pong nababanggit dito na pwedeng marami ang lumitaw na mga filosofiya na ituturo po sa atin. Pero isa yung ating pangahawakan. We must stand firm on the Word of God kasi po ito ang absolute truth na kailangan nating paniwalaan na kung ano ang binabanggit nito, kung ano ang sinasabi nito, ano po ay siya yung katotohanan. Believe the truth in the Word of God. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 7, pertaining to the Word of God, do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Huwag kang aalis sa daan ng Biblia. Huwag kang aalis doon sa kanyang itinuturo. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may be successful wherever you go. Steadfast, immovable. Kung minsan ang mga tao po ay nagsasuffer and they face hardships in life and they blame God, kagaya po ng binanggit ko po kanina, but God's intention for you is always good. He is a good God. Ano po? Hindi po tayo dapat masway ng ating pananampalataya doon po sa mga nararanasan nating kahirapan sa buhay. Nagiging challenge kung minsan sa atin ng mga paghihirap sa buhay at iniisip natin, kinalimutan tayo ng Panginoon, iniwan tayo ng Panginoon. Ay, kailan po? Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sinasabi po ito sa kanyang mga salita. Paniwalaan natin kung ano ang sinasabi nito. Kahit na kung minsan, ang ano po natin, nararamdaman natin, realidad po yan, nararamdaman natin, nahirapan tayo. Pero realidad din, ano po, katotohanan ang sinasabi ng Diyos
Ano po, na siya ay mabuting Diyos, at kung siya ay mabuting Diyos, ano po, hindi tayo dapat masway dun sa ating paniniwala na siya ay mabuti kahit na tayo po ay dumaranas ng kahirapan. Ang sabi po ng Colossians chapter 2 verse 6, we must continue to live in Him. Mamuhay tayo para sa Diyos. Stand on the promise of the resurrection. Ano po, ang kamatayan po ay mayroong kapangyarihan. Ano po, kasi naging dahilan po ng kasalanan, ano po, naging resulta ng kasalanan ay ang kamatayan. Wala pong makapigil dito. Sa atin, ano po, walang makapigil dito. Pero dito po sa 1 Corinthians 15, ini-explain po ni Apostle Paul na ang kinote po niya ang nasa Old Testament, ano po, kinote niya ang Hosea 13:14. Ang sabi po ay, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Ano po, merong tagumpay ang Panginoong Hesus. Ano po, ang kamatayan ay makapangyarihan, walang makapigil nito. Ang Panginoong Hesus, ano po, binaligtad niya ito. Pinagtagumpayan niya ang kamatayan. At siya po ay nabubuhay magpakailanman. The truth of the resurrection gives us hope whatever we face in time. Ibig ko pong sabihin dun sa in time, dun sa ngayon, yung kalagayan natin, ano po, it gives us hope in the temporal. Nandito tayo, temporal po kasi ito. But it gives us hope doon sa mayroong palang eternity. Kasi ang Panginoong Jesus, napagtagumpayan na niya ang kamatayan. Ano po? What is death when there is resurrection? What is death when there is resurrection? What is our situation today compared to the glory that will be revealed? Kung meron tayong mga hamon at mga problema ngayon na para bagang insurmountable para sa atin, and it gives fear in our hearts na ano kaya ang mga pwedeng idulot nito sa aking buhay. When we think of the power of Christ, when we think of this resurrection, maisip natin, what is my situation today compared to the power of Christ? What is my situation today compared to the glory that will be revealed? Ang sabi po ni Paul sa Romans chapter 8, verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yung mga kinakaharap po natin ngayon, let's say in a year's time, in 2 years' time, mahalaga pa ba yan? In 10 years' time, yung mga kinakaharap natin, mga pressing problems natin ngayon, will they still affect us after 10 years? Hindi na po siguro. Mayroong inilalaang mabuti ang Diyos, ano po, that our present sufferings are not worth comparing to the glory that will be revealed in us. And that's why, because of this truth, kailangan pong maging steadfast tayo, maging malakas, maging immovable tayo sa Panginoon. We must not waver in our faith. Amen. Be steadfast, be immovable. Pangalawa po, abound in the work of the Lord. Ang Panginoon, niligtas po tayo. At ang Diyos ay mabuting Diyos.
Pinlano ng Diyos, He has purposed for us to experience His love and His grace. Sa bawat araw, ang biyaya ng Diyos, ang protection ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinibigay po sa atin, inilalaan sa atin. Alam po ninyo, kung wala ang protection ng Diyos sa atin, sisirain tayo ni Satanas. Ang sabi po ng John chapter 10, verse 10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Without the covering of God, without God's protection, the thief will kill, steal, and destroy us. Pero salamat sa Diyos dahil sa bawat every moment, nandun po siya, tayo po ay pinoprotektahan ng Diyos at nandun po ang kanyang pag-ibig at biyaya sa atin. At kung ganun po, na ang protection ng Diyos ay nasa atin, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay nasa atin, and the Lord Jesus has saved us. The Lord Jesus, pinalitan niya yung ating eternity. Yung pong ating, kasi papunta tayo sa kapahamakan. At tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Is it not enough reason to serve Him with gratitude? Ipinaranas ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagliligtas, at nararanasan natin sa bawat araw. Hindi po ba sapat yon na tayo ay magpasalamat sa Diyos? Serve Him with all we've got. Ibigay natin ang the best natin sa Panginoon. Hindi lamang po yung mga natitira sa buhay natin. Hindi lamang po yung mga tirang oras natin, tirang panahon. Dapat mauuna ang Diyos sa atin. Serve Him with all we've got. Let us serve Him with excellence. Hindi lamang po yung mga minimum, not just doing the minimum for Him. Tinatawag po tayo ng Diyos to serve Him. Ang sabi po ng Colossians chapter 3, verse 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So sa lahat po ng ating ginagawa ay gawin natin para sa Panginoon. Yung lamang ginawa natin para sa Panginoon ang counted. Kung ang ginagawa natin sa araw-araw, pag-aaral, halimbawa, pagtatrabaho, halimbawa, wala pong bearing yan kung hindi natin gagawin yan para sa Panginoon. Maliwanag po ang salita ng Diyos na dapat ginagawa natin ang lahat para sa Kanya. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Dahil kapag hindi po natin iyan gagawin, yan ay gagawin para kay Jesus, yan po ay masusunog. Masusunog lang yan. Hindi po, it will not last for eternity. Pero kapag yan ay gagawin natin para sa Panginoon, it will last. Maging consistent tayo sa paglilingkod. Hindi lamang sa panahon na kumbinyente tayo, na gusto kong maglingkod ngayon. Kung hindi mo nararamdaman na maglilingkod ka ngayon. Mararanasan natin yon, di po ba? Mayroong mga panahon na hirap kang tumayo, maglingkod. Mayroong mga panahon na tinatamad tayo.
Pero kung sa trabaho tumatayo tayo para magtrabaho, para sa ating sarili at para sa ating pamilya, ito sa ating paglilingkod sa Diyos ay tumayo po tayo. Kahit na hindi natin nararamdaman na maglilingkod ako ngayon. Be consistent not only when it is convenient for you to serve, even when it is inconvenient, even when it is hard to serve. Maging active po tayo, persistent in serving Jesus Christ. Sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, ako po'y naniniwala, kung mahal natin ang Panginoon, it will be translated in serving Him. Amen. Kung mahal natin, maglilingkod tayo sa Kanya. At kung ang bawat araw ay binibigay ng Diyos po sa atin, we must grab every opportunity, seize every opportunity to serve Him. Bakit po? Because tomorrow is not guaranteed. Our tomorrow is not guaranteed. Do not delay. Maglingkod tayo sa Panginoon. Ano po? Ang paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi po waste of time. Ang inyong pagpunta po dito, hindi waste of time. Kung minsan isip natin, punta na ako na naman. Sana hindi po gano'n. Ano po? Opportunity po. Ibinibigay ng Diyos sa atin na tayo ay sumamba sa Kanya kasama ang mga kapatid. Opportunity po na binibigay ng Diyos sa atin that we come to His throne every day, na tayo po ay mananalangin. Ang pananalangin po ay hindi waste of time. Seize the opportunity. Kung tayo po ay tinatawag ng Panginoon, alam natin na tinatawag tayo ng Panginoon, huwag na po tayong mag-dilly-dally, yung undecided tayo. Tapos sabihin natin, mag-pray ko pa. Ang tagal na ng prayer. Naging dahilan na ang prayer para hindi siya maglingkod. Ano po, hindi nagde-decide. Undecided pa siya. Mag-decide na tayo. Ngayon, ano po, na maglingkod sa Panginoon. Ipagamit natin ang ating buhay, sa paglilingkod. Kung ano man ang tawag ng Panginoon po sa atin. It's not a waste of time. And tomorrow is not guaranteed. Do not delay. Do not delay. Let us stay committed even in hardships po. Sigurado tayo po ay makakaharap ng mga hardships. Ang sabi po ni Peter, lahat ng tao dumaranas ng problema. Hindi ba? Kahit hindi ka Kristiyano, makakaranas ka ng problema. Sino po ang tao na hindi nakaranas ng problema? Pero tayo nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi pwede tayong tumawag sa Diyos. Sa ating pagtawag sa Diyos ay nararamdaman natin ang Kanyang presensya. Kino-comfort po tayo sa ating mga struggles. Tinutulungan tayo, binibigyan ng lakas. Binibigyan ng kapayapaan ng Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos sa ating mga kinakaharap na mga hamon at mga problema ay kasama natin ng Diyos. At yun nga, tinutulungan po tayo. Stay committed even in hardships of life. Si Paul, he endured suffering, yet he remained faithful. And God honors faithfulness. God honors perseverance. Yung bang kahit na, nag-struggle ka, sa puso mo, nahirapan, pero inilalagay mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:8-9, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not abandoned, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Ito ang dinaranas niya.
Maraming patotoo po siya kung paano nahirapan siya sa kanyang paglilingkod dahil nahunting siya ng mga Hudyo. Ilang beses siyang pinagbabato, muntik nang namatay, hindi lang sa biyaya ng Diyos. Ilang beses po siyang na-shipwreck. Pero hindi po naging dahilan yon upang siya po ay tumigil. Ang katotohanan ay ang kanyang buhay ay ibinayad niya sa kanyang pananampalataya. Ano po? We must abound in the Lord's work. Maglingkod tayo sa Panginoon. Ano po? Always, sabi po, give yourselves fully. Abound in the Lord's work. At sa ating paglilingkod ay we must encourage one another na sila po ay maglingkod din sa Panginoon. Tayo ang magiging dahilan upang ang mga kasama po natin na mananampalataya ay maglingkod din sa Diyos. Hindi tayo ang magiging dahilan upang sila ay tumigil. Na tayo ang maging katitisuran. Bagkus tayo ang nagiging encouragement, ano po, upang sila ay maglingkod sa Diyos. Encourage others to keep going. Tayo po ay tinatawag ng Diyos upang magpalakasan. Ang sabi po ni Paul, we must carry each other's burden. Magtulungan sa ating pananampalataya. Ano po, palakasin ang bawat isa. Tulungan ang bawat isa, ang apoy sa kanilang puso ay manatili upang maglingkod sa Diyos. Ang sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider how we may spur one another. In-explain ko na po yung spur, kung ano yung spur. Hindi po ba noong mga naunang pangangaral, yung pong spur ay ito po yung mga nasa boots po ng mga cowboy. Ano po? Yung sa likod, ano po, mayroong parang mga spike po doon. Ano, parang Y yun. Tapos mayroong pong yung parang roller. Kapag po siya ay nakasakay sa kabahay, pag sabi niya, hey! Sinisipa niya yung pag ganun, yung kanyang boots. Tinatamaan ang tiyan ng kabayo at siya po ay kikilos. Ano po, maglalakad. Pag mas malakas yung pag sipa ba yun? Pabaliktad naman yun. Mas lalo siyang tatakbo. Ano po? Makikita natin ang Hebrews chapter 10, verse 24 and 25, ito po ay patungkol dun sa pagpapalakas ng bawat isa. Spur one another, encourage one another, na sila po ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya. We need to encourage one another na magpatuloy sa ating pananampalataya, magpatuloy sa ating paglilingkod. Sabi niya, abound in the Lord's work. Doon po natin invest ang buhay natin. Paglingkuran ng Panginoon. Kung alam natin na ang paglilingkod sa Panginoon, yun pala ang counted. Huwag nating hayaan na nandun po tayo sa langit ay walang counted sa mga ginawa natin. Amen. Dapat mayroon tayo. Kasi sabi po ng Biblia, hindi ba, na dapat mag-impok tayo ng kayamanan sa langit? Paano tayo mag-iimpok ng kayamanan sa langit? Paano? Yung paglilingkod sa Diyos. Paglingkuran natin. Ano po yung mga ginagawa natin para kay Jesus Christ. Counted po yan. Let us abound in the Lord's work. Ano po, gawin natin sa araw-araw, paglingkuran ng Panginoon. Dito po sa church natin. Ano po, ipagamit natin ang ating mga buhay. Ano po, in whatever capacity na tayo po ay tinawag ng Diyos.
ano po, ipagamit natin kay Lord. Ano po, lahat sa atin, everything that we've got, yung kakayahan natin, katalinuhan natin, yung mga pagpapalang pinansyal, material ng Diyos, ipagamit po natin in order for Jesus to be glorified. Kasi po, ang last point natin ay, our labor for Christ is not in vain. What we do for Christ will last beyond this life. Hindi lamang po sa panahong ito, hindi lamang po sa lifetime po natin, ang mga ginagawa po natin para kay Jesus Christ, they have an eternal impact. Kapag tayo po ay nagbahagi ng salita ng Diyos, ano po, mayroong eternal impact yan. Lalong-lalo na kapag ang isang tao po ay naniwala kay Kristo, ano po, ibinigay niya ang kanyang buhay kay Kristo, mayroong eternal impact. Ano yon? Siya po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ikaw ay ginamit ng Diyos upang maging bahagi doon sa kaligtasan ng taong yon. When we share the Lord. It not only impacts their lives in the here and now. Kasi mayroong impact yung pag-share natin. Kasi po, magkakaroon ng transformation ng buhay ng isang tao kapag tinanggap niya ang gospel. Kapag tinanggap niya ang gospel, nagkaroon ng transformation, mababago ang direksyon ng buhay niya. Magbabago, kung di pa darating ang Panginoon, mawin niya ang kanyang pamilya, mawin po niya yung mga apo niya, and from generation to generation, ang faith nila sa Panginoon. It will change the course of their lives as a family. It will change the course of their lives. At hindi lamang po ma-impact ang kanilang present in the here and now, it will also impact their eternity. Dahil magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Our labor is not in vain. Sa ating paglilingkod sa Diyos, ang Panginoon, alam niya kung paano ibalik yung ating mga ginagawa para sa Kanya. Tingnan po ninyo ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos yung unang nagbigay sa atin. At dahil naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, pagliligtas ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, tayo ay maglilingkod sa Kanya. Out of gratitude, maglilingkod tayo sa Kanya. Kasi naalala ko po ngayon si David, sabi niya, Lord, sino po ako at ang aking pamilya? Lord, paano kita mapaglingkuran? Sa ating paglilingkod sa Diyos, siya na unang nagbigay, magpapasalamat tayo out of our gratitude. Papasalamat tayo sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya. But God will give more than what we gave. We can never outgive God, even doon po sa pagbibigay ng ating sarili. Gusto ko pong i-apply sa context na ito, yung give, it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap. Bagamat ito po ay pagbibigay in general, ay gusto kong gamitin ito dun sa pagbibigay ng buhay natin sa Diyos. What we give to God, ibabalik niya ng higit pa doon sa ating ipinagkaloob. We can never outgive Him. Naalala ko po yung bata na mayroon pong 5 loaves and 2 fish. Walang nagbaon. Mabait yung nanay, magaling yung nanay ng bata, na? Pinagbaon niya.
Pinagbaon niya. Pero yung bata, mabait. Mabait din. Kasi yung baon niya, pinresent niya sa Panginoon. Hindi niya sinabi, bakal kayo ni. Baon ko to. Bakit ko i-share? Di ba? Siya may baon. Tapos, siguro, basta nakita, maliwanag, pinresent niya, yung 5 loaves and 2 fish. Sapat na sa kanya yon. Pero binigay niya. At po, sabi ng mga disciples, meron po dito, may dalang bata, meron dalang 5 loaves and 2 fish. Binigay niya sa Panginoon. Ano po, pag binigay natin sa Panginoon yan, they will multiply. It will multiply. Hallelujah. What we give to God, ibabalik po niya ng maraming beses. Kaya ba ng Diyos? Kaya po. Ginawa na nga mga halimbawa po yun Kaya ng Diyos. God knows how to reward faithfulness. Baka hindi muna natin marahil makikita ngayon. Naglilingkod tayo sa Panginoon, nagpapatuloy tayo. Siyempre, mapuprove natin yung faithfulness natin in the long run. Makikita ng Panginoon ang faithfulness in the long run. God knows how to reward your faithfulness. Nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa sa Kanya. And the Lord, when He sees our faithfulness, our effort, ang Diyos, ibabalik po niya yan. Mayroong biblical ba yan, Pastor? Basahin po natin sa Hebrews chapter 6, verse 10. God is not unjust. He will not forget your work. Are we working for the Lord? God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Ano makikita po natin dito? Pagpapakita pala ng pag-ibig sa Diyos ang ating pagtulong sa mga tao. Ganun po bang ibig sabihin nito? Ganun yan, di ba? God is not unjust. He will not forget your work. He will not forget your love you have shown Him. Your labor in the Lord is not in vain. Amen. What we do for Him is not in vain. They are recorded in heaven. Sabi ko po kanina doon sa Matthew chapter 6, ang sabi niya, mag-impok ng kayamanan sa langit. Ang ginagawa natin para kay Kristo ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Recorded po yan sa langit, sa kanyang libro. Alam niya, alam pala niya. Hindi nawawala sa kanyang record ang ating mga ginagawa para sa Kanya. He knows what we do for Him. Na kung alam pala niya, at kung i-reward pala niya ang mga ginagawa po natin, dahil sinasabi ng salita ng Diyos, hindi unjust ang Panginoon. Hindi niya kakalimutan ng iyong mga ginawa para sa Kanya. Hindi niya kakalimutan ng iyong pagpapakita ng iyong pag-ibig sa Kanya. Kung alam pala ng Panginoon, di dapat ang gawin natin, we labor for God. We serve God. Amen. Amen po ba? Trust the Lord. Kung minsan, hindi nakikita ng tao ang mga efforts natin. Halimbawa, sa context ng church, Pastore, naman napansinin ka na akong gagawin Ako kayo po makipag-obra. King Lord, dali po. Kaya tamo po, mamiyas ulit, itamungan.
po, even, ito po encouragement sa atin, even when people will not or do not see your efforts and service, God sees it. Nakikita ng Diyos ang inyo pong effort, ang mga bagay na hindi na nakikita ng tao, ang mga bagay po na kung saan ay deliberately, kung minsan hindi na natin ipinapakita sa tao. Alam ng Diyos. Amen. Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 6, He will crown our efforts with success. Ano po? He will crown our efforts with success. Our labor in God is not in vain, and He will reward us. Ang tagumpay po ng Panginoong Hesus na nangyari nung siya po ay mag-resurrect, it makes us strong and immovable in faith. Amen. Kasi nga po, ito ay pinagtagumpayan ng Panginoon at ito ay ibinibigay po sa atin. And it makes us strong. Our faith, becomes strong. Dahil sa resurrection, dahil sa victory ng Panginoon. We need to stay steadfast. Maging matibay, matatag sa ating pananampalataya. Huwag titigil po sa paglilingkod. Amen. Kung minsan, pagod. Let us keep serving. Kung minsan po talaga pagod. But let us keep serving. Because you know that God will reward you. Amen. We need to renew our commitment to God. We need to commit to persevere in faith. Huwag tayong titigil. Kahit mayroong mga hamon, kahit pagod. Your service to Christ is counted. Amen. Do not regret your time na binigay sa Panginoon. Ang inyong pagpunta rito, ang inyo pong pag-attend ng mga Bible studies, ang inyong mga pananalangin, hindi po pag-aksayan ng oras yan. Yan po ang counted. Pwede tayong maraming gawin sa buhay na ito, pero baka hindi man po counted dyan. Ang mga ginawa lang natin para kay Kristo, yun po yung counted. Do not regret your time and effort serving the Lord. Pag napagod po kayo sa paglilingkod sa Panginoon, do not regret that. The Lord will reward you. What you have done is counted in heaven. Serve now. Serve now. Continue to dedicate your life to Christ. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. We bow our hearts, we bend our knees, oh Spirit.
make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, O God of Jacob. O God, let us be a generation that seeks your face, O God of Jacob. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes, we turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. God, let us be, God, let us be a generation that who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be, God, let us be a generation that who seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, give us clean hands, give us clean hands, give us pure hearts. Yes, Lord, let us not lift our souls to another, and give us clean hands, Give us clean hands. give us pure hearts. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh Jesus, clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. And give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to one. Oh God, let us be, God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that who seeks your face, oh God of Jacob.
Salamat po, Ginoo. Ating pag-asa ka rin kaya kaming puso. Dahil, Panginoon, Ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa amin. Lord, we continue to commit ourselves to You. Make us steadfast, O God, immovable in our faith, whatever challenges we are facing. We pray, Lord, that we continue to commit our lives in serving You, that we abound, O God, in the Lord's work. Dahil hindi nasasayang ang aming mga pagpapagal para sa aming Panginoong Hesukristo. Dahil mayroong inilalaan ang aming Panginoon para sa amin in the end. You will not forget our work and our love for You. Salamat po. We renew, Lord God, to commit our lives to You, for us to persevere in faith and service to Christ. Nawa, Panginoon, matagpuan mo kami, Panginoon, na sa iyong muling pagbabalik, makita mo kami na nagtatapat, Panginoon, sa iyo. Matibay at malalim ang aming pananampalataya na kami ay naglilingkod ng buong puso. Tama ang aming puso. Tama ang aming buhay. Pinangungunahan ng banal na Espiritu. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtawag sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos. Inihiling namin na sa aming pagpapasalamat ay ialay namin ang aming buhay sa iyo. Anuman ang kalagayan, anuman ang edad, You are calling us, O God, to serve You and to serve You well. Salamat po. And Lord, salamat po dahil our labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Salamat po. Salamat. Glory to Your name. Thank you for Your presence this morning, O God. We pray, Lord, that You bless Your people. Lord, maranasan ng bawat isa ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pagkikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone. Lift our souls to another. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to